Good morning. Ngayong araw magpupunla naman tayo ng mais. Kasi magtatanim na tayo ng mais naman. So, simulan natin from the scratch. Yung buto, punla, tapos tanim. Papakita natin kung paano namin ginagawa. So, ayun, tara, simulan na natin. So, ito yung binhi ng mais na ipupunla natin. So, ito yung proseso. Ayan. Bababad lang muna natin. So mga kalahati lang muna kasi medyo marami na to. Kaya nang taniman lahat yung ayusin natin yung lupa. So ito nilagay lang natin sa isang lagayan. Tapos lagyan natin tubig. Ibabad lang natin to overnight. Tapos bukas ng umaga ibabaon na natin. One day later. After overnight na nating naibabad, ayan, tapos lilipat na natin sa tela. Ito may mga pagbabago na rito eh. Ayun. Ewan ko kita. Medyo may lobas na konti. Ito, may pagbabago na yan eh. Yan, tapos ngayon, pagkatapos natin ibabad, ilipat naman natin sa tela. T-shirt lang gagamitin ko muna ngayon. So dito gugupit lang muna ako para may balot. Tansyahin na lang natin yung laki yung gagamitin natin sa tela. So yun, napaggabit na tayo. Isin lang natin. Tapos ito na, drain muna natin yung tubig. So ayan, after na drain, lagay na natin. Ang purpose lang naman nito para lumambot kasi siya. Pag lumambot na siya, madali nang makalabas yung mga ugat-ugat niya. Tapos itali na lang natin. So dapat sarado siya o nakatarik maigi. Yung talagang hindi makapasok yung lupa kasi ibabaw natin siya. Yan. Tapos lahat na, ganoon lang din, paulit-ulit lang. So ito na, ayan, mga natali na natin. Yan, pagkatapos natin balutin, ibaw na naman natin sa lupa. So gawa lang yun ng hukay. Basta tatandaan nyo lang kung saan nyo binaon para hindi na kayo mahirapan kinabukasan. Tamang lalim lang. Tapos maglagay na lang kayo ng tanda para hindi nyo makalimutan. So, siguro ako ito na lang. Ayan, lagyan ko lang ng ganyan. Nadya ko siya binaon. Yan, tapos hintayin na lang natin ng isang araw. Tapos kukunin na natin. Tapos ipupunla na natin. So bakit nga ba nilulubog sa lupa? So parang siyang siya yung nagsisilbing incubator. Para nga naman mabilis lumabas yung mga ugat. Pag pinunla, sandali lang tutubo na siya kaagad. So check na lang natin ulit bukas kung ano na itsura niya. Dahil hintayin pa natin kinabukasan yung punla, ayusin muna natin yung pagtataniman dito. Dito natin ilalagay.
Yan, salansan lang natin. Tapos ito naman yung gagamitin natin lupa. Ito halo-halo na to eh. May organic na fertilizer, may sunog na ipa, may dumi ng hayop. Ayan. So lagay lang natin. So ito, nahanda na natin. So hintayin na lang natin hanggang bukas. Tapos ipunla na natin. The next day. So ito yung tanda kahapon na nilagay natin. At kunin natin. Yan, kuha muna tayo ng isa. Yan. Tapos yung tatlo nandito pa. Ito na yung binaon natin after 24 hours. Check natin kung ano itsura. Yan. Yan, kung papansin nyo, tumubo na siya. Ayun, may mga tubo-tubo na. Ayan. So, sa pagpupunla, wala ka na stick. Ayan. Pwede nyo namang ilagay isa-isa. Ayan. Isa-isa lang. Basta ingatan nyo lang yung ano, yung tumubo, yung pinakaugat. Ayan. Kung saan komportable, pwede rin naman ganyan. Tapos stick nyo na lang, lipat-lipat nyo. Ayan. Kung anong gusto nyo. Ayan. Lipat lang. Nasa sobra, lipat-lipat lang. Kagaya na ito, bababaw yung lupa. Dagdagan lang natin. Ayan. Huwag naman masyadong malalim kasi hindi ka agad makakalabas yung ano, yung punla niya. Kailangan sakto lang talaga. Ayan. Kung mapapansin nyo, mahaba na kaagad. Ayan. Ganyan yung proseso namin sa pagpupunla ng binhi ng mais. Tapos yan, lahat to ilalagay natin sa lahat yan. Para lang tayo nagsusungka. So bakit ba nating binaon pa natin sa lupa? Kaysa naman direkta pa. Kasi yun nga sabi ko kahapon, yung pagbabaon kasi parang incubator yun. So napalabas na kaagad yung mga ugat. Eh kung dito kasi masyadong mababaw lang siya, hindi niya kakayanin yung ganun. Tapos na natin yung isang tray. Yan, pagkatapos yung isang tray na to, lipat naman sa kabila. Yan, tapos gagawin natin sa lahat yan. Tapos kung ilalagay nyo, yan, pili lang kayo yung may mga tubo na kagaya nito. Ayan. Tapos yung mga wala pang tubo kagaya nito, mamaya ibaon natin ulit para lumabas ka agad siya. Basta paulit-ulit lang matapos lang natin itong lahat na to. Yan, matapos na natin lahat. So sa 6 na tray may sumobra pa tayo. Yan. So ito lang muna gawin natin. Tapos mamaya ulit. So pag natapos na lahat yan, lagyan natin ng takpan na natin ng lupa. Kunin natin yung pangalawa. Ayan. Pagkapantay na, dudut-dutin nyo lang
Bubutasan nyo lang. Ayan. Pang ano te, pang masipag. Kaya dalawang klase. Yung isa naman, pantamad. Lagay lang ng lagay. Ayan. Lahat yan. Yung tatlo gagawin natin yan. So nasa inyo kung ano yung diskarte nyo, kung saan kayo mabibilisan. Alin sa dalawa pwede namang gamitin yon base sa experience namin. Parehas naman tumutubo. Ito nga lang pamasipag to. Ayan. Pag gusto mo lang maglibang, magubos ng oras. Pero pag sobrang dami talaga ng gagawin nyo, isa-isa kayo hindi sa mabili. Ayan. Makikita nyo parehas to sa isa. Tabunan natin siya ulit. Yan, pagkatapos natin ipunla na, yan. Didiligan na natin. Para na ma-rehydrate sila. Yan, within 3 to 5 days, tutubo na yan. Several days later. After 5 days, ganyan na itsura niya. Yan. Pwede na siya itanim. Baka bukas itanim na natin to. The next day. So ito na yung araw na itatanim na natin yung mga mais. Tara, pakita namin sa inyo kung paano namin tinatanim. Ito, binuksan muna natin yung tubig para ito, yung palatandaan kung sa may tatanim, yung mais. Basahin muna natin ng tuluyan para makita ng kung saan itatapat. Tapos mamaya dire-diretso na tanim yan. So yung tinatanim na natin yung pinunla nating mais. Yung binubutasan muna natin, tapos lapag na ng lapag. Ngayon yung pinunla natin ng halos 1 linggo to inaabot bago humaba ng ganyan. So ayun yung kanina, yung hose, binuksan na natin yung palatandaan. Kaya ang mangyari, ito yung pinakabutas. Yan, yung pinagbagsakan ng tubig. Malumabot na siyang dangkal, yung layo. Yung pagitan nila. Halos 2 plat lang yung nalagyan nung inabot ng punla. Pinulong tayo sa punla. So wala namang kaso yun, nahabulan na lang natin. Kaya lang pag inana, hindi sila sabay-sabay. Para kasi minsan sa sobrang dami nung supply, mahirap din magbenta ng mais. So yun, magpupunla muna tayo ng panibago. Yun, para doon naman mailagay dyan sa pangatlong plat. Tapos yun, ang susunod na natin gagawin, magka-calcium. Tapos karaniwan kasi ginagawa sa mais. Ito, damuhin lang to Damuhin, tapos mga insecticide. Kasi karaniwan dito, yung mga dahon kinakain ng mga insekto to Kaya yun lang din. Pero yung pag-insecticide naman natin, mabilis lang din. Kasi electric na yung gamit natin na sprayer. So ayun, nakita nyo na yung proseso ng pagtatanim namin sa mais. Magmula sa binhi, punla, saka tanim. Ayan. So ayun, hanggang dito lang muli. Paalam.